Ipinaliwanag ng Malacanang ang mga maaaring mangyari at kondisyon sakaling payagan ng International Criminal Court ang pansamantalang pagpapalaya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang detalye sa balitang pambansa ni Kenneth Pasyente ng PTV Manila. Muling nanindigan ng pamahalaan na hindi nito kinikilala ang jurisdiksyon ng International Criminal Court sa bansa. Sagot yan ng palasyo ng tanungin kung handa ba ang gobyerno na makipagtulungan sa ICC ukol sa hiling na interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Isa kasi sa mga kondisyon ng pag-aproba nito ay kung papayag ang Pilipinas sa mga itatakdang guidelines ng ICC. Pero ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, mismong ang kampo ng dating Pangulo ang humiling sa Korte Suprema na huwag makipagtulungan sa ICC. So it means that if we will not cooperate with the ICC, even that prayer or even that manifestation of the ICC, we will not take cognizance of that. Paliwanag pa ni Attorney Castro, sakali mang magkaroon ng interim release ang dating Pangulo, dapat anyang maging handa ang kampo nito sa magiging proseso at sa mga isyong posibleng maungkat sakaling makipagtulungan ng Pilipinas sa ICC. Mahirap po kasi na sasabihin natin, although that's hypothetical, sasabihin natin na makikipag-cooperate tayo sa ICC pagdating po sa interim release dahil lahat po ng issue dyan mabubuksan. Mabubuksan din po kung magkakaroon ng freeze order sa kanyang mga assets. Gugustuhin po ba din ng pamilya Duterte na makipag-cooperate tayo sa ICC para lahat ng kanilang assets, nakatago man o hindi nakatago, ay makikipagtulungan tayo sa ICC para mahagilap lahat ng kanilang assets. But as we speak now, we do not recognize the jurisdiction of the ICC over the Philippines. So, that's it. Binigyang diin din ng palasyo na walang itinatagong impormasyon ng pamahalaan sa naging pagdinig ng Senado ukol sa pagkakaaresto ni Duterte. Paliwanag ng Malacanang, sadyang may mga impormasyon na hindi maaaring isa publiko sa pagdinig. Executive privilege po is a constitutional doctrine that allows the President and high-ranking officials, executive officials, to withhold some sensitive information. Especially kung ito po ay magkakaroon na po ng encroachment ng isang branch over to another branch. So may mga pagkakataon po talaga, including po yung mga issues concerning national security, diplomatic relations, military affairs, and internal deliberations within the executive branch. Hindi po ito dapat nais na po publiko. Ipinunto rin ng palasyo na sumunod lamang ang gobyerno sa batas kung saan nakasaad na may commitment ang bansa na makipagtulungan sa Interpol at iginiit na hindi personal na atake ito sa dating Pangulo. Samantala, welcome development naman sa palasyo ang hakbang ng National Bureau of Investigation na makipagtulungan sa Interpol para mapauwi ang mga nagkakalat ng fake news patungkol sa issue ni Duterte. Opo, dapat noon pa po. Dumadami na po ang mga fake news vloggers at dapat noon pa po nasimulan to. Kaya maraming salamat sa NBI.